Okay. So, eto na mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. So, ito mga kapapasok lang na balita. So, sa wakas, itong walang kwentang rice tariffication law nung panahon ni Duterte ay aamyendahan na ngayong darating na June. At sabi dito sa balita, tinatayang aabot ng 15 pesos na 15 pesos ang ibababa sa presyo ng bigas kada isang kilo. So, napakalaking halaga na yan. So, sa mga naghahanap ng 20 petot na bigat, ito na. So, kahit hindi man maging 20, pero malaki ang ibabawas. Yun ay kasi pinag-aaralan na nila ngayon dyan sa Kongreso na amyendahan itong rice tariffication law na ginawa nung panahon nila Duterte. Nang alam ko ang nag-akda nito ay si Senator Cynthia Villar. So, ayun. Pero ang purpose naman kasi ng rice tariffication law, ang isang purpose nito ay para dapat mapababa ang presyo ng bigas. Na ito ay naging effective nung, alam ko, 2019. Kaso nga lang, sa mga nagdaang taon na, nakita naman natin, baliktad ang nangyari. Naging mas mahal ang mga bigas, wala pang opsyon ang mga kababayan natin sa murang halaga ng bigas. Hindi gaya dati na nung merong NFA, kahit papano merong mabibili yung mga kababayan natin na syempre gipit sa budget, makakabili sila ng murang bigas na yung nga yung NFA rice. Kasi dyan sa rice tariffication law, ang ginawa kasi dyan is tinanggalan ng kapangyarihan ang NFA para makapag-angkat ng bigas sa ibang bansa. So, hindi na sila makakabili ng imported rice. Pero ang dahilan kasi nila noon, kaya nila ginawa yan, kasi nga daw talamak ang korupsyon daw sa NFA. At yun ang naging solusyon nila na para sa akin, hindi maganda. Kasi kung talamak pala ang korupsyon, dapat yun na lang ang resolve nila. Hindi yung tinanggalan na yung buong, yung NFA mismo ang parang tinanggal na parang wala na tuloy silang silbi. So, at least magandang balita to sa mga kababayan natin na ito na, aamyendahan na at titignan na para naman yung mga kababayan natin magkaroon ng access sa presyo na kahit papano abot kaya ng mga kababayan natin. So, ayun, ito na. Kasi nga dun sa rice tariffication law, nung pinagbawalan nila ang NFA na mag-import, ang ginawa naman nila, inopen na nila. So, sa lahat ng mga nagninegosyo ng bigas, na kung may kakayahan silang makapag-import sa ibang bansa, sila na ang mag-i-import mismo. Kaso, kung napansin nyo naman ang nangyari, di ba, naging issue yung hoarding. Yung tinatago nila yung bigas, bibili sila, mag-i-import sila ng mga murang bigas, dadalhin nila dito, itatago nila, tapos pagka sasabihin nila, mahina ang supply ng bigas ngayon, pero ang totoo, marami na kasi silang hino-hoard. Tapos ang ginagawa, pinapalitan lang ng sako, tapos presyohan ng mahal. Yun ang mga nangyari. Kumbaga, naging inopen nila sa negosyante. Ang naging problema tuloy, ginawang negosyo ang bigas. Tapos, wala nang option, kasi nga wala nang NFA na magbibigay ng murang bigas, o di tiba-tiba lahat. So ngayon, ang dapat nilang gawin, kung may balik man yan, yung kapangyarihan ng NFA na makapag-import ulit sila ng mga bigas, kung sakali mang kulang talaga ang supply dito sa atin at mag-import ng NFA, dapat dyan tumulong sana ang LGU, ang local government units,
natignan lahat yung sa palengke, yung mga nagtitinda ng bigas sa palengke, na dapat laging available ang NFA rice. Kasi kahit nung panahon na yun na wala pang rice tarification law, na meron namang NFA. Kaso nga lang, hindi mo na rin mahagilap. Yung alam mo yung nakikita mo, kaso bawal kang bumili ng marami. Hanggang 2 kilo lang ang pwede mong bilhin, hanggang 5 kilo lang. Tapos may oras pa. Umaga, ang mabibili mo lang siya alas 5 ng umaga hanggang tanghali. Paghapon, wala na. Hindi ka na makabili. Tapos iilang pwesto lang sa palengke ang merong NFA rice. Dapat 'yan pag maamyendahan yan at maibalik, dapat siguraduhin nila na sa lahat ng mga nagtitinda ng bigas, merong available na NFA rice. Kung sino man yung mga nagtitinda na walang NFA rice, dapat imbestigahan. Kasi baka mamaya, bumibili sila ng NFA rice, tapos ang gagawin na naman, irerisa ko na naman nila, ihahalo nila sa tapos tataasan nila yung presyo, sasabihin nila walang NFA rice, kahit na kumukuha naman sila ng NFA rice. Yan, kaya dapat, pag bumalik sana yan, dapat pang malupitang rin yan, chine-check, nag-iikot dapat dyan at katulong dapat dyan ang local government units para ma-check talaga na mayroong mga available na NFA rice sa mga palengke natin. So, yan, good news yan mga kababayan, lalo na sa inyo na mga comment ng comment ang nasaan na ang 20 pesos na bigas. Bye-bye!